po dito sa Bantay Kalusugan. Ako po ang inyong host, Dr. Glenna Feyop Shulay. At mag-uusap na naman tayo tungkol sa kalusugan. So kanina, habang nanonood ako ng commercials, talagang naaliw ako sa mga commercials. Unang-una yung lechon, ang sarap, 'di ba? So, nakakatuwa yung mga commercials natin. Talagang nalibang ako doon. Muntikan na ako sa queue na hindi agad ako nakasagot kasi nanonood nga ako ng commercials. Well, anyways, pag-uusapan natin ay isang lifestyle disease. Bakit natin nasabing lifestyle? Kasi ito ay isang sakit na dahil sa mga pamumuhay natin. Unang-una, pagkain. Sumunod ay ano mga bisyo natin. Kasama na rito yung unhealthy living na ginagawa natin tulad ng sobrang pagpupuyat at saka sa mga sobrang gala. Yan, yung sobrang exposure din sa kapaligiran. So, i-explain nating maigi saan nga ba nagsimula ang diabetes. Okay? Kasi laging sinisisi natin yung mga matatamis na pagkain. Well, in fact, hindi sila ang naging dahilan ng inyong diabetes. Ayan, lilinawin natin yan ha. Medyo nakakagulat yung information na yan. So, mahabang explanation. Okay? So, simulan natin. Ang diabetes mellitus ay isang sakit na namamana. Okay. O, risk factor, namamana. Kanino? Kung ang inyong nanay o tatay o kahit na yung inyong mga ninuno, basta may lahi, ay may risk factor na agad kayo. So, paano nating masasabing risk factor? Halimbawa, kung ikaw ang nanay mo meron, ang tatay mo ay meron na diabetes, hindi exactly na sila mismo ha, pwedeng tiyuhin nila, lolo nila, tatay nila, nanay, basta nasa lahi na nila, you have 50% chance na magkaroon ng diabetes. Okay? So, linawin natin, kung halimbawa, nanay mo lamang ang meron, lahi, ay 50% chance. Paano kung halimbawa kasama dyan ang iyong tatay, meron ding diabetes? So, ibig sabihin, may 100% ka ng risk factor na magkaroon ng diabetes. Hindi naman sinasabing ora mismo magkakadiabetes ka. Ito lamang ay mas mataas ang risk factor mo o doon sa ating mga listahan ng mga sources ng diabetes, parang checkmark ka na kaagad doon. Okay? Ano pa ang risk factors kung bakit ka magkakadiabetes? Bilang isang Pilipino o nasa Asian country, tayo ay may risk factor kaagad. So, checkmark kaagad yan, diba? Bakit? Kasi mapapansin natin na ang mga Filipinos, ano nga ba ang mga kinakain? So, ayan. Kalimitan sa mga Asian countries, meron tayong kanin. No? Yung rice. So, meron tayong araw-araw na bigas na sinasaing, kinakain. Merong pang mga malagkit na kakanin. Saan nga ba gawa ito? Sa bigas pa rin. So, hindi bigas again ang naging dahilan na lilinawin pa rin natin yung mamaya, kundi ang pagiging isang Filipino ay meron talagang sa ating mga genes ay nananalaytay ang mga dugo ng diabetes. So, dalawa na yung risk factors natin ha. Pangatlo, ano pa? Kung ikaw ay lalaki, mas malaki yung chance mo of having a diabetes kesa sa babae. Ngunit, bumawi naman ang mga kababaihan pagdating sa risk factor, tulad na lamang ng pagbubuntis. Kapag ikaw ay buntis, maaring magkaroon ka ng diabetes. We call it gestational diabetes. Okay? So, parang equal din kung male at female. Ano pa ang risk factor? Kung ikaw ay obese, so kung ikaw ay malaki sa iyong timbang o mataas sa iyong timbang, mga overweight,
malaki ang iyong abdominal girth or yung laki ng tiyan mo. So, yan ay isang risk factor. Bakit? Kasi ang mga taba po natin sa katawan ay nagiging precursor o nagtutulak upang tumaas ang blood sugar. So, yung mga mayroong maiitim na batok or tinatawag natin sa derma na acanthosis nigricans, isang indikasyon po yan na ikayo ay nagkakaroon na ng insulin resistance or malamang-lamang magkaroon na kayo ng diabetes, even po bata. Hindi po excuse dito ang mga bagong silang, ang mga sabihin, okay lang kumain ng mga bata, okay lang na mataba ang bata kasi bata pa naman yan. Hindi po. Lalo na kung kayo ay may risk factor na nabanggit natin, lahi, kahit po yan ay bata, pwedeng magkaroon ng diabetes. At ang mga diabetic na bata ay tinatawag nating type 1 diabetic. So, ayan, marami na tayong nabanggit na mga risk factors. Nagki-checkmark ba kayo? Ulitin natin ha. May lahi, kinanay o tatay na merong diabetes, kahit lolo o mga ninuno pa yan, risk factor na yan. Pagiging isang lalaki, risk factor. Pag nagbuntis ang babae naman, ay maaring magkaroon ng gestational diabetes, overweight or obesity, isang risk factor din yan. At saka being an Asian or Filipino ay risk factor. Ano pa? Ang mga babae na merong polycystic ovarian syndrome o PCOS kung tawagin, ito yung nagkakaroon ng hormonal imbalance o irregular yung menstruation nila, tapos maraming mga bukol-bukol sa kanilang ovaryo or kaya nga tinawag na polycystic ovarian syndrome, ay mayroong risk factor na magkaroon ng diabetes kasi yung kanilang hormones ay nagtutulak din upang magkaroon ng insulin resistance. Pag sinabi nating insulin resistance, ayaw mag-produce ng insulin o kulang yung insulin na pinoproduce nila sa kanilang katawan upang labanan ang mga papasok na carbohydrates sa katawan. So, ayan na, yung mga risk factors natin. So, meron ding mga iba pang mga sakit na maaring magdulot rin ng diabetes. Ito ay kapag nasugatan ng iyong pancreas, o nga pala, ang pancreas ang responsible or ito yung lapay natin. Ito ay nasa ating tiyan sa nakalagay sa gitna. Okay? Ito ay responsible sa pagbibigay ng insulin. We have the beta insulin, the beta cells. Okay? Nandyan yan. So, kapag nagkaroon ng tumor, nagkaroon ng injury dyan, ay maaring magkaroon ng impairment. Ibig sabihin, hindi na niya kayang mag-produce ng insulin na para magpababa ng sugar sa ating katawan. Okay, ayan ang mga risk factors. Ilan ang check marks nyo dyan? Ha? Ayan. Ngayon, mapunta tayo, paano nga ba nagkakaroon ng mataas na blood sugar? So, halimbawa, kumain ka ng the usual mong pagkain. Ano nga ba yung mga usual mong pagkain? Nabanggit nga natin kanina, yung sugar, 'di ba, yung mga asukal natin. Paano nga ba nangyari? Halimbawa, kumain ka ng pagkain mo, mas madami sa recommended. Hindi naman sinabi kasi na huwag kang kumain. Ang sinasabi natin ay dapat huwag kang lalampas dun sa allowable sa'yo. So, halimbawa, kakain ka, isang bandihadong kanin. Ayan na. Tapos, meron ka pang isang katutak na prutas, may iniinom ka pang soft drinks. So, napakadami mong asukal sa katawan. Tapos, pagpasok niyan sa iyong katawan, kakaunti ang insulin. Example, ganitong kadami ang iyong asukal na kinain. Ang insulin na ipoproduce ay hanggang dito lamang. So, ano mangyayari? Meron tayong sobrang asukal na ganitong kadami, 'di ba?
So, ano mangyayari doon sa excess na sugar? Yan yung magsisirculate sa ating mga dugo. Kaya kapag kinuhanan ka ng iyong blood sugar, yung dito sa iyong braso o sa daliri, ay mataas. Kasi nga hindi na kaya na ng insulin na pinroduce ng iyong katawan para mapababa ang iyong asukal. Pero wag naman kayong malungkot, hindi ganun kabilis yun ng mga pangyayari. Siyempre, hanggat okay yung iyong katawan, ay magpo-produce ito na magpo-produce ng insulin hanggang sa yung ibang remaining natin na insulin na ganitong kadami ay maari pa rin siyang unti-unting pababain ng insulin naturally na lumalabas sa ating katawan. Kaya we always give 2 hours. So, 2 oras from the time na kumain ka, dapat ay naibaba na ang blood sugar mo. Okay, malinaw yan ha? So, may mga katanungan. Ano nga ba ang normal na blood sugar? Kasi, sabi-sabi tayo ng blood sugar, ano nga ba, kailan ba natin masasabing normal? So, kung kayo ay nagpapa-FBS or fasting blood sugar, ito ay kasama dun sa mga Chem 8, Magic 8, yan. So, kukuhanan kayo dito ng ugat, ng dugo sa ugat dito sa inyong braso, hindi po muna sa daliri. Kasi yung nasa daliri po ay screening lamang. Ibig sabihin, may idea lamang tayo kung ano ang blood sugar nyo sa oras lang na yon. So, mas accurate pa rin yung nandito sa ating braso. So, kapag kayo ay nagpakuha sa braso, siguraduhin yung nag-fasting kayo ng 10 hours, no water, no food, and then, kaya ginagawa natin siya sa gabi. Para paggising mo sa umaga ay magpapakuha ka. Pwede naman po magmumug ha. Kasi sabihin lang, bawal ang tubig uminom. Yes, bawal uminom ng tubig, pero ang mag-toothbrush naman papunta sa iyong diagnostic center or sa hospital kung saan ka magpapakuha ng dugo, ay hindi naman po bawal mag-toothbrush ha. Kasi naman, baka pag iyong pagsalita, nako naman. So, it's okay lang po mag-toothbrush, wag lang iinom ng tubig or kakain. Linawin natin, anong oras ba dapat kumain? Kung halimbawa, ang plano mo ay magpakuha ka ng, bilangin muna natin, kung magpa-fasting ka ng 9 o'clock ng gabi, ibig sabihin, huling kain mo, huling inom mo ay 9 o'clock. Kung halimbawa, naghahapunan ka alas 7 ng gabi. So, kakain ka ulit ng 9 o'clock. Anong yung kakainin mo? Pwede kang kumain ng sandwich, o kaya ay, at saka syempre may tubig ka, di ba? Hindi naman yung, ayoko kasi dadayain mo yung fasting blood sugar mo. Ang gagawin, over fasting, o di kaya ay konting-konti lang yung kakainin mo. Nako, dinaya mo lamang yung sarili mo. So, example, 9 o'clock. So, from 9 o'clock, bilang ka ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 10 hours. 7 o'clock ng umaga ay pwede ka na magpakuha ng iyong dugo. Kung halimbawa, ang haba ng pila, meron ka pang allowance na 2 oras kasi 10 to 12 hours ang fasting. So, kahit makuhanan ka kung 7, maraming nagpapakuha, 7, 8, 9, hanggang 9 a.m., pwede ka pa rin kuhanan ng iyong blood sugar. So, kung halimbawa, gusto mo 5 o'clock ka makuhanan ng dugo. Kasi, bukas na rin naman ang mga ospital, alas 5, 24 hours naman yung ospital. Kung halimbawa, mga diagnostic centers, kaya maaga silang nagbubukas, kasi nga, ay alam nilang may fasting. So, kung halimbawa, the usual, 7 o'clock ka ng gabi, naghapunan. Yun ay huli mong kain at huling inom mo ng tubig. Tapos, matutulog ka na lang, 'di ba? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 a.m., pwede ka na magpakuha ng iyong fasting blood sugar. Pero kung gusto mo isabay na rin yung cholesterol mo, uric acid mo,
BUN, creatinine, much better. Kasi isang fastingan ka na lamang. Pasyente dyan na nandadaya. Alam nyo ba na pwedeng hindi madaya yan? Lalo na sa mga diabetic na talaga. So, pinakukuhanan namin sila ng hemoglobin A1C. Etong hemoglobin A1C, kahit nag-fasting ka o hindi ka nag-fasting, ay naka-record na sa iyong katawan ang 3 buwan na sugar mo sa katawan. Blood sugar mo. That is the average. Kaya walang dayaan. Kasi nga, ito ang record mo for the past 3 months. Ito ang nire-request namin, especially to those na umiinom na ng gamot. Kasi mas magandang basehan ang hemoglobin A1C. At yung FBS naman, this is a screening method. So, halimbawa, first time mong tumaas sa FBS, pagbibigyan ka muna niyan. So, diet ka muna. Ibig sabihin, naka-first step ka na. Meron ka ng hit. So, tumama ka na ng isa. Ano nga ba ang values niyan? Dapat hindi siya tataas ng 100 milligrams per deciliter. 100 ang cut-off natin. Ngayon, halimbawa naging 112 ka, 120, kahit pa sabi mong 103 lang yan, 105 lang yan, konti lang yung tinaas mo, still tumaas ka na, so we call it impaired fasting glucose. Pwede kang requestan ng iyong doktor ng mga 75 grams oral glucose challenge test o kaya ay 100 grams glucose test. Ano yon? Ito yung kukuhanan ka ng yung fasting, blood sugar, and then pagkakuha sa'yo, iinumin mo yung juice na merong 75 grams or 100 grams na asukal. Don't worry, ito ay juice naman, orange juice ang flavor. So, iinumin mo siya, tapos, after pagkainom mo ng 30 minutes, kukuhanan ka ng dugo, and then, expect natin, syempre, tataas yan. Pero may values tayo na hanggang saan yung dapat na itaas. And then, after 1 hour, after 2 hours, kukuhanan ka ng dugo. Kapag yan ay nakita na mataas pa rin ng mataas, kahit na lumipas na yung oras, at ikaw ay beyond doon sa ating normal values, ikaw ay masasabi na agad na diabetic. Okay, kung hindi ka naman bigyan ng oral glucose challenge test, isang beses ka na nagkaroon ng mataas na sugar, na fasting blood sugar, yun nga sabi natin, pinapatawad muna, kumbaga, pinagda-diet muna. Iyon ay impaired fasting glucose, and then, ire-repeat yan. Let's say, after 1 month, ire-repeat. So, nag-diet ka na, binawasan mo na talaga lahat ng carbohydrates mo, and then, mataas pa rin. Nag-110 ka pa rin, 120, then, you are considered as diabetic na. Full-blown diabetic. 2 episodes na magkahiwalay na pagkakataon na tumaas ang iyong blood sugar, you are considered diabetic. Ano na gagawin sa'yo? Siyempre, bibigyan ka na ng gamot. Huwag kayo agad matakot, insulin ba ka agad? Case to case yan. Kung hindi naman ganun kataas, nagsisimula tayo sa mga gamot muna, na mga tableta na iinumin. Maraming tablets na available, tulad na lang ng metformin. Naku, napaka-controversial ng metformin. So, ano nga ba ang effect ng metformin? Bakit sinasabing bawal ang metformin o ang mga tao ay natatakot sa gamot na metformin? Kasi daw ito ay nakakasira ng bato. Aalamin natin yan. Ano nga ba ang katotohanan dyan? Unang-una, hindi ka bibigyan ng iyong doktor na makakasama sa iyong kalusugan. Bakit ka pa nagpa-check up kung bibigyan ka rin naman ng makakasama, di ba? So, ang metformin ay actually the first line na binibigay natin sa mga diabetic, lalo na sa mga diabetic na overweight. Bakit? Kasi mayroon itong
kakayanan na magpababa ng iyong blood sugar through sa pagpunta niya sa mga muscles mo na gagamitin as energy. Ibig sabihin ay palalakasin niya yung metabolism mo. So, yun. Tapos, nakakapayat ito, napapababa pa niya ang iyong blood sugar. Hindi lamang natin binibigay ang metformin kung ang iyong creatinine ay mataas na. Ibig sabihin medyo pumapalya na ang iyong kidneys. No? So, kung okay naman ang iyong kidneys, mas maganda ang metformin. Isa pang advantage ng metformin ay economically mababa ang presyo niya. Very affordable. Okay? At sa mga merong polycystic ovarian syndrome na nagkakaroon na ng maiitim na batok, tapos ay syempre kapag PCOS ang isang pasyente, isang babae, nagkakaroon siya rin ng weight gain. Mapapansin mo kahit anong pagpapapayat nila, hindi sila pumapayat. Tapos mayroon silang maitim na batok, maitim na kilikili, binibigyan po natin ng metformin. Kasi para maiwasan ang maging full-blown diabetic sila at saka isa pa nakakatulong ito para bumaba ang kanilang timbang. So ayan metformin, hindi po siya masama, hindi po siya nakakasira ng bato, kundi ang mataas na sugar o blood sugar na hindi nakokontrol ang nakakasira ng bato. Okay? Tinatanggal lang natin ang metformin kapag meron ng kidney disease. Malinaw po yan Kung halimbawa ang pasyente naman natin ay payat at saka namamayat siya ng hindi naman siya nagda-diet pero mataas ang kanyang blood sugar, that is a bad indication na hindi maganda talaga ang blood sugar niya sa katawan. So, ang binibigay naman nating gamot ay mga glycoside. Kasi nakakatulong ito para madagdagan naman yung kanyang timbang, ngunit ito naman ay nakakababa ng blood sugar level. So, ayan may mga gamit ang mga doktor na gamot para saan ba sa iyong timbang, ano magbe-benefit ka, at the same time, ibababa ang iyong blood sugar. Marami pa tayong mga iba pang mga ginagamit na gamot. Meron kasing mga tumataas ang blood sugar kung kailan nakatapos lamang nila kumain. Ito naman yung binibigyan natin ng mga acarbose. So, kasi merong mga pasyenteng hindi pa kumakain, natulog lamang sila, 'di ba? Mula gabi hanggang paggising, ang sugar nila ay 100 plus pa rin. Ito ay yung mga diabetic. Tapos, kapag naman ikaw ay, let's say, ang sugar mo ay diabetic ka pero sugar mo, bago ka kumain sa agahan, 90 to, let's say, 90 to 95 or hanggang 100, pag kumain ka, sigurado tataas pa lalo yan. Kaya, kailangan mo pa rin uminom ng iyong gamot para sa diabetes. Kailan ka lang ba hindi iinom ng gamot sa diabetes? Or halimbawa pinrescribean ka or niresetahan ka pero hindi mo na kailangan inumin to kung ang iyong blood sugar ay bagsak naman. Paano mo malalaman ang hypoglycemia? Kasi ang opposite niya, ang mataas ang sugar, we call it hyperglycemia. Yun namang mababa ang sugar is hypoglycemia. Ito naman ay nakakaramdam ka ng malamigay yung pawis, para ka nanghihina, nangangalos yung binti mo, para kang gutom na gutom. Ang solusyon mo dyan, kumain ka kaagad. Huwag chocolates kasi ang chocolates ay merong matagal na effect. Ano ang pinakamabisa kapag ikaw ay nag-hypoglycemia or bumabagsak ang iyong sugar? Uminom ng soft drinks. Okay? Uminom ka kaagad ng soft drinks o di kaya kung wala kang soft drinks, uminom ka ng tubig na merong asukal. I-dilute mo ito ay iyong tunawin, inumin mo. Maya-maya lamang, wala pang 5 minuto, babalik ang iyong lakas.
Kung ikaw naman ay nasa biyahe, nangyari na nakakaramdam ka na hindi ka nakakain ng agahan mo, nakainom ka ng gamot mo, bumabagsak ka iyong sugar, nangangalos ang iyong binti, pinagpapawisan ka ng malamig, nahihilo ka, ngumuya ka lamang ng candy. Kahit pagsabayin mo pa yan na 2 candy na nguyain mo, it's okay. Mararamdaman mo unti-unti tumataas na yung sugar mo, bumabalik ang iyong lakas. Nangyayari po talaga yung mga hypoglycemia, hindi all the time na ikaw ay diabetic ay mataas ang iyong sugar. So, may mga pagkakataong biglang bumabagsak kasi dahil sa maling pagkain. Halimbawa na sobrahan ka ng diet o di kaya ay sa sobrang daming ginagawa mo, nalipasan ka ng gutom. So, ayan. Marami tayong mga gamot pang available for diabetics. Mapunta tayo sa insulin. So, kapag ang insulin naman, hindi naman ibig sabihin nito ay wala ka ng pag-asa o masama na ang kalagayan ng iyong blood sugar kaya ka i-insulin. Hindi naman po ganon. May mga pagkakataon na talagang kailangan natin mag-insulin. Bakit? If you are type 1 diabetic, o yung bata ka pa lamang, nagkaroon ka na ng diabetes, yun po ang tinatawag nating insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM. So, type 1, talagang no choice. Kailangan mong mag-insulin. Kasi nga, ay hindi na kaya ng katawan mong mag-produce pa ng insulin. Pangalawa, kapag ikaw ay buntis, bawal din magpainom ng gamot for diabetes, kaya ikaw ay naka-insulin. Ito naman yung tinatawag nating gestational diabetes. Pangatlo, kapag naman ikaw ay type 2 diabetic or yung adult ka na nung nagkaroon ka ng diabetes, ito ay dahil hindi na makontrol ng mga tableta ang iyong sugar or sobra ng taas ng iyong asukal. At ang pinakamabisa na talagang ibigay kesa lumunok ka ng mga hanggang 6 na tableta o mahigit pa ay economically, practically, and mas nakakagaling sa'yo, mag-insulin ka na. Huwag kayong matakot kasi ang insulin po ay maliit lamang ang karayom at sasabihin, nakakatakot pong magturok sa sarili. Hindi mo halos maramdaman yung pagturok ng karayom unless isipin mo yan. Kasi nga napakanipis ng kanilang karayom. Mas masakit pa yung matundukan ng karayom sa daliri kapag ikaw ay nananahi. Ganon siyang kanipis. At masasabi nating napaka-effective at wala siyang mga side effects ng organ damage o di kaya ay masisira pa ang ibang parte ng iyong katawan kapag naka-insulin kaya. Kaya masasabi nating it is really safe na mag-insulin. Ano nga ba ang mga nararamdaman ng mga taong mayroong diabetes? Halimbawa, hindi ka pa nakakapagpakuha ng blood sugar. Ano yung mga posibleng maramdaman mo? Unang-una, ikaw ay malimit, inaantok, nagiging antukin ka. Tapos, pangalawa, nakakapansin ka ng mga maitim na batok, maitim na kilikili, ayan, leeg. Medyo ibang tao kasi walang ganun ng pangingitim. Namamanhid ang iyong mga binti na parang may tumutusok-tusok. Yan. Yan yung mga simptomas na parang pakiramdam mo nakamedyas yung paa mo o di kaya parang pinupulikat ka palagi o kaya ay nangangalay ang iyong mga kamay ay yung mga paa. Pang-apat ay ihi ka ng ihi, especially sa gabi dahil palagi ka ring uhaw. Kasi sabila, kaya ako ihi ng ihi kasi inom ako ng inom ng tubig. Actually, maari siyang simptomas rin ng diabetes. Yung palagi mong pag-inom ng tubig at dahil uhaw na uhaw ka. Ang pagiging uhaw na uhaw ay isang paraan ng ating katawan para uminom ka ng tubig. Pag umihi ka na umihi, ilalabas ng iyong katawan ang excess na asukal sa iyong nagsisirculate sa buong katawan mo. So, we call it the polydipsia, yung inom na inom ng tubig, polyphagia, palaging gutom, and polyuria.
polyuria is ihi ng ihi. And take note, yung mga taong palaging sa gabi napupuyat nakakaihi or hindi naman ganun kadalas dati umihi pero bakit ihi siya na ihi sa gabi, isa rin ito sa mga possible na senyales ng diabetes. Ano pa? Nahihilo, nanlalabo mata, at kalimitan parang irritable rin sila kasi may nararamdaman sila na hindi nila maintindihan. Meron ding ibang pasyente na parang masasakit lang palagi yung kanilang mga katawan at pagod na pagod sila or madali silang mapagod. Kahit na syempre, normally, nagtatrabaho tayo 8 to 5, pero hindi naman yung sobra-sobra talagang dami ng trabaho mo, talagang mapapagod ka. Pero yung kontian lang na trabaho mo, tapos pagod ka na kaagad, ayan, possible mataas din ang iyong blood sugar. Antukin, hindi ka naman dating ganun sobrang antukin, pero mayat maya parang ang sarap matulog. Yan ang mga senyales ng diabetes. Ngayon, ano ba danger natin kapag mataas ang blood sugar? Diyan po pumapasok ang mga komplikasyon. Wala pong namamatay sa diabetes. Ngunit namamatay po ang mga tao na diabetic dahil sa kanilang mga komplikasyon. So, ano-ano ba ang mga komplikasyon nito? Kung ang iyong blood sugar ay hindi nakokontrol, mataas, magkakaroon ka ng, kung meron ka ng hypertension, lalong tataas ito, magpo-produce ng heart attack, stroke, tapos yung mga neuropathies, ibig sabihin ay palagi na lang nasakit yung mga binti mo, nasakit ang mga braso mo, masakit yung mga muscles mo, neuropathies, even gastropathy. Gastropathy yung parang hindi ka na laging natutunawan ng pagkain sa tiyan or laging nasakit din yung tiyan mo. That is one of the complications of diabetes. Panlalabo ng iyong mata. Usually kapag na-correct mo yung sugar mo, nawawala naman yung... Pero except kung talagang may grado na yung mata mo, nadadagdagan lang yung pagkalabo ng iyong mata kung mataas ang iyong blood sugar. At nagkakaroon din ng mga kidney diseases. Ito yung mas nakakatakot kasi pwede kang madialysis. So, ang mga ugat ng mga diabetics ay kalimitan nagkakaroon ng mga bara. Madali talagang magkaroon ng mga nakaharang sa yung mga ugat ng mga cholesterol deposits. At kaya nagpo-produce nga, nabanggit natin kanina, yung heart attack and stroke. And then, pwede ring madamay ang iyong balat. Paanong paraan? Ang iyong binti ay nagkakaroon ng maiitim na patsi na parang mga pekas sa iyong mga legs or sa paa. Nagsisimula yan sa paa eh. Bakit? Bakit nagkakaganon? Kasi nagkakaroon ng poor blood circulation dahil nga nabanggit natin, isa sa mga komplikasyon ng diabetes ay pumapangit ang quality ng iyong ugat kung kaya hindi masyadong makadaloy ang mga dugo papunta sa iyong paa. Kaya nga kapag ikaw ay nasugatan, ay hindi agad gumagaling. Pero sasabihin ng mga diabetics, gumagaling naman po yung sugat ko eh. Kaya maganda nga na gumagaling ay yung sugat dahil nakokontrol pa ang iyong diabetes. Ngunit kapag hindi na makontrol ang iyong sugar, ay maaring maputol ang iyong paa dahil nga sa poor blood circulation, namamahay lagi ang mga bakterya doon sa iyong sugat hanggang sa mas mabilis kumalat ang iyong mga bakterya dyan. Kaya paakyat sila ng paakyat. So, kaya nagkakaroon tayo ng mga napuputulan na mga daliri muna, then paa, yan. Kasi, isa pang rason kung bakit madali sila magkasugat sa paa ang mga diabetics, kasi hindi nila nararamdaman yung mga sugat or pag may naapakan sila dahil nga sa nangingimay ang kanilang paa o kaya ay parang nangangapal. So, hindi sila nakakaramdam na nasugatan na pala sila. Yun. Kaya mahirap talaga ang isang diabetic. At nga pala kapag kayo ay diabetic, kapag kayo ay inatake sa puso kalimitan, wala pong nararamdaman. Kalimitan sa kanila ay asymptomatic kung tawagin namin. Hindi agad nagkakaroon ng chest pain, walang hilo-hilo, basta sila ay bigla na lamang tumutumba. So, yan po ha.
kapag diabetic, talagang traidor ang diabetes. Parang kapag namatay ang isang pasyente, sasabihin, hindi yung diabetes ang masisisi mo eh. Ano ang sinisisi natin? It is the cardiac arrest o pumalya ang puso. Pero pag iyong inalam maigi, bakit nga ba nagpalya kaagad ang kanyang puso? Ang makikita natin ay dahil sa kanyang asukal sa katawan. Ano nga ba ang tamang pagkain? Hindi po namin again sinasabi sa inyo na huwag kayong kumain. Pwede pong kumain. Ang tama po nating dapat na proportions ay small frequent feeding. Paano nga ba ginagawa yung small frequent feeding? Halimbawa, ito applicable to sa mga diabetics, applicable din sa mga gustong magpapayat. We have 3 meals a day, 'di ba? Umaga, tanghali, gabi, which is the breakfast, lunch, and dinner. Pag ginanyan natin yung daliri natin, ano dapat ang may pinakamalaki na proportion? It is the breakfast. Ganong kalaki yung proportion? 1 cup of rice. Yung meat natin, ito yung payad natin, di ba? Ganyang kalaki. Ang iyong karne, ganong kapal. Kung ano yung palad mo, yun din yung dapat na kapal ng iyong karneng kakainin. So, hahatiin mo na yung mga karne na yan for the whole day. You have your ulam, tapos damihan mo yung vegetables, at kung kakain ka ng fruits, kailangan ay limitado na. Ganyan po pag diabetic. Hindi komot prutas ay okay. Dahil po ang mga prutas ay merong sugar. So, kung kayo ay kakain ng mangga, ay hanggang 1 pisngi lamang po. Sabihin, Indian mango naman po, kahit na Indian mango yan, 1 pisngi lamang. And then, ang susunod mo ng prutas ay sa tanghalian na. Kung kakain ka naman ng prutas sa tanghalian, hanggang 5 ubas lamang. Tapos, kung ikaw ay nasa breakfast, kumain ka na ng kanin, huwag mo na itong susundan pa ng mga juice. Except po fresh na kinatas na juice. Ngunit, pag nag-fresh juice ka na, wala ka nang kakainin na talagang prutas na isa pa. Okay? So, dapat mas marami ang inyong tubig na iinumin upang umihi kayo na umihi, sasama yung blood sugar nyo sa pag-ihi. So, bababa ang sugar. And then, pwede kayong magmerienda after 2 hours. Anong merienda? Pwedeng isang saba na nilaga. Well, hindi naman po banana Q ha, kasi may sugar pa yun. Additional pa yun. So, ayun po. And then, pwede kayong mag-sandwich. Gaano po ang dami ng sandwich? Ang pinakamadami na ay yung tasty bread na magkasakop. So, pag magkagano na sila, meron ka lang palaman, okay na yon. Kung pandesal naman po ang yung meriendahin, hanggang 3 piraso lamang po ng pandesal. Okay? Ang tanong din ay itlog. Pag po kayo kumain ng itlog, dapat 2 itlog lamang po sa loob na ng 1 linggo. Kung kayo naman ay kakain ng itlog ng pugo, mas marami po ang kolesterol ng itlog na pugo. Kahit po siya ay maliliit. So, kapag maliliit na yan, kumain ka ng kumain, mas mapapadami ang kolesterol mo dyan. So, napunta tayo sa merienda sa umaga, pumunta tayo sa lunch. Ang lunch naman po ay ganun din, 1 cup of rice, meron kang ulam, meron kang maraming prutas, maraming not prutas, vegetables, and then isa ulit na prutas. Magmerienda ulit ikaw sa hapon, around 3 o'clock, kung gusto mo, 4 o'clock. Ano naman pwede mong meriendahin? Pwede kang kumain ng 1 biskwit, 1 pack ng, hindi yung malaking pack ha, 1 sachet ng biskwit. And then, sa hapunan mo, ganun ulit. Tandaan mo, ganyan, mas maraming breakfast, mas konti ang lunch, at pinaka-konti ang iyong dinner. Ayan sa iyong daliri. So, sa dinner mo, pwede ka pa rin mag 1 cup of rice, pero babawasan mo na talaga yung karne mo, halos maggulay ka na lamang. And then, ano ang pwede mo ipalit sa protein source mo na mga vegetables or na mga meat products? Pwede kang kumain ng tokwa kasi rich in protein sila. Hapunan. And then, 7:00, tapos 8:00, 9:00, medyo nagugutom ka, pwede ka ulit kumain ng 1 biskwit bago matulog.
So, hindi po natin ginugutom ang mga diabetic. Binabawasan lamang natin ang kanilang kinakain. Nire-regulate lamang natin ang dami ng kanilang kinakain. Isa pang impormasyon tungkol sa diabetes ay kapag po na meron tayong tinatawag na cheat day. Ayan na. Ano ba yung cheat day na yan? Sige, para naman masarap ang iyong buhay, hindi naman all the time, 'di ba? Paminsan-minsan lamang, pwedeng isang beses ng linggo, kumain ka ng konting ice cream. Makatikim man lang. Ganong karami. O isang scoop lang, isang scoop of ice cream. Cheat day mo na yon. Ngunit, pag ginawa mo yon, kailangan bawasan mo ang iyong kanin. O kaya bawasan mo ang iyong tinapay. Para mag-equal. Kasi po, ang ating mga sources of carbohydrates o yung matataas ang asukal ay yung mga potatoes, mais, kasi starchy food sila eh. Syempre, pag kumain ka sa isang fast food, meron ka pang french fries, tapos magkakanin ka pa, equal na siya na puro carbohydrates. Halimbawa, nag-ulam ka ng sopas. Ang sopas po, yung mga pasta na ito ay carbohydrates. Yung mga pansit natin, inuulam pa sa kanin. Yung pansit mismo ay carbohydrates na sila. So, kailangan po i-exchange nyo yan. Kung kumain kayo ng pansit, pwedeng may isang piraso lang kayo ng tinapay pero wala ng kanin. Ayan po ha. Tapos iwasan ng mga soft drinks, yung mga matataas sa sugar, ng mga milk tea. Pwede naman po kasi kayong mag-request ng zero, 'di ba? Yung mga may zero, yan. O kaya yung inyong mga milk tea na less ang sugar, yung iced coffee, less ang sugar, nare-request na po natin yan. So, sa mga nagtatanong, ano nga ba yung conversion? Kasi, di ba, may pang-prick kayo sa daliri. If it is millimoles per ml, ang gagawin nyo lamang po ay imumultiply nyo yan sa 18 times 18. Yun po yun. Kung pabaliktad naman, naka-mg kayo, milligrams per deciliter, gusto nyo namang gawing millimole, ay ito ay 0.0555. So, pwede pong 0.06 imumultiply nyo lamang para mas maintindihan, kasi dito sa Philippines mas ginagamit po natin ang unit na milligram per deciliter, kaya po in terms of hundreds yung ating mga pinag-uusapan. Kaya kapag ikaw ay merong fasting blood sugar na 90 to 100, oops, mag-diet ka na, kasi in just 5 years pwedeng tumaas to full-blown diabetes. So, ayan po ang ating mga tips. At isa pa, iwasan ang mga bisyo tulad ng pag-inom ng alak, dahil ang alak po ay meron ding mga sugars. Even po ito ay red wine, white wine. Ang red wine po ay mataas ang sugar content. Okay? Kasi ito ay habang ginagawa, maraming asukal ang kailangan para ma-preserve. At kasama na rin dito ang sa balat ng ubas, mataas po ang sugar. At ugaliin pa rin ang mag-exercise upang pagpawisan para po lumabas din ang mga hindi natin gustong toxin sa ating katawan. So, ayan po ang ating reminders ukol sa diabetes mellitus. Naway inyong naintindihan at iyan ang inyong ipagsabi at kinokorek natin yung mga misconceptions. O nga pala, sabi nila ang asukal ang naging dahilan kung bakit ka naging diabetic. Hindi po. It is your katawan na nagkukulang sa insulin dahil hindi na niya kayang pababain ang dami ng blood sugar mo or mga kinain mo. So, kaya hand in hand, kailangan bawasan mo ang iyong sugar intake at para eksakto lang siya sa insulin na pinoproduce ng iyong katawan. Tandaan, habang tumatanda tayo, mas hindi na masyado nagpa-function ang katawan natin, or ibig sabihin, kumpara natin nung kabataan tayo, syempre, mas hindi na ganun ang pag-function. Kaya kailangan mas maging maingat tayo as we grow older. Ayan po ang ating mensahe sa ating mga kababayan, sa ating mga listeners. Kaya, iwanan ko kayo ng message na at bantayan ang ating kalusugan upang ang sakit ay maiwasan.